Maginhawa na po ba ang pakiramdam nyo, Nay? Oo, anak. Salamat ha. Ang galing mo talagang manghilot. Huwag na po sanang matigas ang ulo nyo, ha? Alam nyo namang bawal kayong mapagod eh. Hindi naman kasi ko sanay na hindi kumikilos eh. Alam ko naman po yun. Kaya lang, may sakit nga kayo. Kailangan nyo talaga ng mahabang pahinga. Kumusta na nga pala ang trabaho mo? Ayos lang naman po. Yun nga lang, nakukulangan ako sa sahod ko eh. Ang mahal na kasi ng mga bilihin. Ang baba pa rin ng sahod. Ganito talaga dito sa probinsya natin. Gusto ko po kasing makapag-ipon kahit papano. Sana may makuha akong trabaho na malaki ang sahod. Huwag ka lang titigil sa pananalangin. Ibibigay rin sa'yo ng Panginoon ang hinihiling mo. Oo naman po. Gusto ko kasi kayong maipasyal sa ibang lugar eh. Mabilhan ng mga gusto nyo. Huwag mo munang ipilit kung hindi mo pa kaya ha. Hindi ko naman kailangan ng material na bagay eh. Alam ko naman po yun. Pero yun ang magpapasaya sa akin eh. Ang maibigay ang mga kailangan nyo. Napakaswerte ko talaga sa'yo, anak. Kahit kailan hindi mo ko binigyan ng sakit ng ulo. Naalala ko na naman tuloy si Maring Rosana. Kawawa nga siya eh. Ang dami niyang anak, pero lahat pasaway. Kaya nga umiiyak nga daw sabi ni Ada. Malas na nga raw sa asawa. Malas pa rin sa mga anak. Nakuha po kasi ng mga yon ang ugali ng ama nila. Sinalo na yata ni Aling Rosana ang lahat ng problema eh. Oo nga, hindi mo naman kasi pwedeng sabihin na nagkulang pa siya eh. Sadya lang sigurong minalas siya. Hindi talaga natin mapipili ang buhay na gusto natin. Sinabi mo pa. Kaya kahit mahirap tayo, masasabi kong maswerte pa rin ako. Sino mang nananakit sa kapwa ay haharap sa karma. Kailanman hindi magtatagumpay ang kasamaan. Mapagpalang araw po sa inyo, Miss Gwen, at sa lahat na nakikinig sa inyong channel sa araw na ito. Tawagin niyo na lang po ako sa palayaw na Jen. 28 anyos ang edad sa kasalukuyan at tubong Leyte. Gusto ko pong ibahagi ang karanasan ko na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Masasabi kong pangalawang buhay ko na to at habang buhay kong ipagpapasalamat. Sana makapagbigay ng inspirasyon ng aking kwento. Tao po! Tao po, Delia! Teka, sandali lang! Sino kaya ang tumatawag na yun? Parang pamilyar ah. Delia, kumusta ka na? Kuya Vincent? Ikaw nga ba yan? Oo, ako nga. Pasok ka. Hindi agad kita nakilala eh. Ang laki na ng pinagbago mo. Tumanda ka na rin. Ikaw rin naman, malaki na ang pinagbago. Buti dito pa rin kayo nakatira. Teka lang ha. Ipagtitimpla kita ng kape. Umiinom ka pa ba ng kape? Oo naman. Pagpasensyahan mo na. Ito lang ang maiaalok ko sa'yo eh. Naku, ayos lang. Ikaw lang ba mag-isa? Oo Sa bagay, hindi naman pupunta dito si Mildred. Patay na nga pala ang asawa ko. Ha? Kailan pa? Ano ang ikinamatay ni Mildred? Cancer. Mahigit 1 taon na rin nung mamatay siya. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa kanya. Hindi man lang kami nakadalaw. Wala rin naman kasi kung balita sa'yo eh. Sa loob ng 15 taon, hindi mo man lang ako kinontak. Patawarin mo sana ako. Alam kong masama ang loob mo sa akin. Oo. Pero kalimutan na natin ang nakaraan. Naiintindihan naman kita eh. Wala kang boses pagdating sa asawa mo dahil mas may pera siya. Inaamin ko na naging sunod-sunuran ako sa kanya.
Natakot kasi ako na iwan niya at bumalik sa pagiging mahirap. Masaya na rin ako dahil nagkita ulit tayo. Akala ko mamamatay ako na hindi mo man lang dinadalaw. Pasensya na kung inabot ng ganito katagal bago ako pumunta rito. Sigurado magugulat si Jen kapag nalaman niyang dumalaw ka. Delia, sa totoo lang hindi lang ako dumadalaw sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Nakabili kasi ako ng bahay malapit dito. Doon na kami titira ng anak ko. Paano ang bahay niyo sa Maynila? Baka pararentahan ko na lang o kaya naman ipapaubaya ko na lang kay Saida kung ano ang balak niyang gawin doon. Pumayag na bang tumira dito ang anak mo? Oo naman, gusto rin niyang lumayo muna sa bahay na yon na puno ng alaala ng mama niya. Masaya ako na mamamalagi na kayong mag-ama dito sa atin. Dalawa lang na magkapatid sina Inay at Tio Vincent. Ayon sa kwento ni Inay, may isang babaeng taga Maynila noon na inimbitang magbakasyon sa lugar namin. Doon daw nagkakilala sina Chong at ang napangasawa. Yun nga lang daw matapobre ang babae at hindi sila nagkasundo ni Inay. Maya-maya dumating ako na pagod galing trabaho. Pagpasok ko pa lang nagtaka ko dahil may mga supot at paper bag sa sala namin. Tinawag ko si Inay. Sumagot naman siya na nasa kusina siya. Nay, saan po galing yung mga nasa sala? Ano po ang laman nun? Dumating kanina ang Tio Vincent mo. Pasalubong niya ang mga yon. Si Chong nandito? Akala ko po ba nasa Maynila sila ng pamilya niya at wala na kayong balita sa kanila? Nagulat nga din ako nung bigla siyang dumating kanina Nagbaka sakali raw siya kung dito pa tayo nakatira. Nasa na po siya ngayon? Babalik din siya mamaya. Dinalaw lang niya ang mga dati niyang barkada. Siya lang po bang mag-isang dumating? Oo Baka dito na rin sila tumira ng pinsan mo. Nakabili kasi ang tiyong mo ng bahay sa kabilang barangay. Buti ho, pumayag ang asawa niya. Di ba sabi niyo may pagkamata pobre yun? Patay na daw ang asawa ng tiyong mo. Namatay sa kanser, may 1 taon na rin. Ganun ho ba? Naawa nga ako Bakas pa rin kasi ang lungkot sa mga mata niya. Mahal na mahal po siguro ni Chong ang asawa niya. Oo naman. Lahat ng gusto ng babae sinusunod niya. Kahit nga nung sabihin nito nakalimutan na ako bilang kapatid. Siguradong masakit din po kay Chong na talikuran kayo noon. Wala nga lang siyang magawa. Naiintindihan ko naman siya at matagal ko na siyang pinatawad. Excited na po akong makita si Chong. Sana bumalik na siya agad dito. Habang wala pa siyang kasama sa bahay niya, dito daw muna siya. Marami pa daw kasing kailangan ayusin dun At wala pa ring mga gamit. Nay, pwede ko na po bang tingnan ng mga pasalubong ni Chong? Oo, ikaw lang naman ang hinihintay ko Gusto ko kasing sabay nating buksan ang mga yon. Ano kayang laman ng mga yon? Mga damit daw at pagkain sabi ng tiyong mo. Biglang nawala ang pagod na nararamdaman ko. Para akong bata na hindi magkamayaw kung ano ang uunahin kong buksan. Nakangiti naman si Inay habang nanonood lang sa akin. Maliban sa mga delata, chocolate at mga biskwit na hindi pamilyar sa akin, may mga t-shirt din nakasama. Ang dami naman ito, Nay. Talaga bang sa atin to lahat? Oo nga. Ikaw na lang mag-ayos ng mga delata sa kusina ha. Opo, Nay. Ang bait naman ni Chong. Mabait naman talaga ang kuya kong yon. Naimpluwensyahan lang talaga siya ng asawa. Kaya mas pinili niyang lumayo. Hindi ako pamilyar sa mga pagkain na ito.
Pero sa tingin ko masarap itong lahat. Sigurado yan. Baunin mo ang iba dyan sa trabaho mo para maiba naman ang ulam mo. Oo nga po, Nay. Ang gaganda din ng damit Kasya sa akin lahat. Pati kulay paborito ko. Ngayon lang kita nakitang ganyang kasaya. Ito po kasi ang pangarap ko para sa atin. Balang araw mararanasan din natin yan. Basta sabayan mo ng dasalang sipag at pagtsatsaga mo. Pasado 7:00 na nang dumating si Tio Vincent. Hinintay talaga namin siya ni Inay para sabay-sabay na kami maghapunan. Nagmano ako at nagpasalamat sa mga pasalubong niya sa amin. Magiliw pa niyang hinawakan ng buhok ko. Bigla ko tuloy naalala si Itay na matagal na ring patay. Ganon kasi ang ginagawa niya sa buhok ko. Hindi nagtagal, inutusan na ako ni Inay na maghain na para makakain na kami. Napuntahan mo ba lahat ng mga barkada mo, kuya? Yun lang ilan sa kanila. Ang iba ko kasing naging kaibigan nun sa kabilang bayan na nakatira. Parang nakikinikinita ko na ang naging reaksyon nila. Hindi nga sila makapaniwala na makikita pa nila ako Kahit ako hindi ko rin inaasahan na uuwi ka pa. Maiba nga pala ako. Saan ka nagtatrabaho, Jen? Sa isang factory po ng plastic na pag-aari ng mga inchik. Ang baba nga po ng sahod At minsan, hindi pa kami binabayaran ng overtime namin. Bakit hindi ka pa maghanap ng ibang trabaho? Mahirap po maghanap, Chong Lalo na dito sa lugar natin. Ano bang natapos mo? High school lang po, Chong. Gustuhin ko mang mag-aral ng college. Magastos po At hindi na namin kaya ni Inay. Gusto mo bang mag-aral? Dati po gusto ko. Ngayon kasi parang ayoko na. Nakakahiya na pong mag-aral 23 na ako. Wala naman sa edad yan Basta gusto mo pa mag-aral. Kahit gustuhin ko man po, wala naman akong pampaaral sa sarili ko. Pag-aaralin kita, kahit anong kurso pa ang kunin mo. Po, pag-aaralin niyo ako? Oo naman, kasi kung makakatapos ka, mas makakahanap ka ng magandang trabaho. Maganda nga po sana yan. Kaya lang, mas kailangan kong magtrabaho para sa amin ni Inay. Nagkasakit kasi ko nung nakaraan. Dahil sa matinding pagod na rin siguro. Alam mo naman, bata pa lang tayo, mahina na ang katawan ko. Ang bilis kong magkasakit. Kaya itong si Jen ayaw na talaga akong pagtrabahuhin. Tutulungan na lang kita. Hayaan mo na suportahan kita. Pasensya ka na, kuya, ha. Kung pera ang ibibigay mo, hindi ko tatanggapin. Una, hindi kami sanay na parang mga pulubi na binibigyan ng limos. Pangalawa hindi mo naman perang itutulong mo sa amin, kundi kay Mildred. Baka mamaya bumangon yun sa hukay. Maniwala ka man o hindi, nakapagtrabaho din naman ako sa Maynila. Kaya huwag ka mag-alala, sariling pera kong itutulong ko sa inyo. Salamat na lang, kuya, pero hindi ko talaga matatanggap. Masyado pa rin mataas ang pride mo. Hindi naman sa ganon. Nasanay na lang kasi kami ni Jen na hindi humihingi ng tulong sa iba Hindi naman ako ibang tao Ikaw, Jen, pag-isipan mong inaalok ko. Para din kasi yon sa inyo ng nanay mo. Maganda pa rin kasi na nakapagtapos ka dahil ang iba bumabase lagi sa katayuan ng isang tao kung paano ka irerespeto. Pareho kami hindi nakatapos ng nanay mo, kaya nakaranas din kami na maliitin noon. Hayaan niyo po, Chong. Pag-iisipan ko ang alok niyo. Ito rin kasi ang paraan ko para makabawi ako sa nanay mo. Diba, sabi ko naman sa'yo, nakalimutan na natin ang nakaraan. Masaya na ako na nagkita tayo.
Sapat na sa akin yun. Ayoko lang kasi na nasa maayos akong kalagayan tapos kayo naghihirap. At saka wala na akong pinagkakagastusan kundi ang nag-iisa naming anak na si Saida. Kailan nga pala susunod ang anak mo rito? Ay meron lang siyang kailangang ayusin. Susunod din siya kagad. Sana magkasundo kami ni Ate Saida. Pareho kaming walang kapatid eh. Siguro, sabik din siya na may kasama. Ay oo naman. Siguradong magkakasundo kayo. Mula nang dumating si Tio Vincent, siya na ang gumagastos sa bahay namin. Kahit anong tanggi ni inay, si Chong pa rin ang nasusunod. Kahit papano guminhawa rin ang buhay namin. May mga gabi ring iniisip ko ang alok ni Chong. Gusto ko sanang tanggapin pero inaalala ko si inay. Gusto ko muna sanang hingin ng opinyon niya. Hindi naman kita pipigilan kung gusto mong mag-aral eh. Kung yun naman para sa ikagaganda ng kinabukasan mo, sino ba ako para tumutol? Nay, papayag kaya si Chong kung papasok ako na kasambahay nila habang pumapasok? Gusto ko po kasing sumasahod din para may pambigay sa inyo. Kung sakali ba kaya mong pagsabayin? Oo naman po. Di kausapin mo ang Chong mo. Ayoko rin kasi na makaabala sa kanya eh. Plano ko nga kapag nakalipat na siya, ipaglalaba ko silang mag-ama. Nay, di ba sabi ko sa inyo, hindi nyo na kailangan magtrabaho. Baka mamaya magkasakit na naman kayo. Magaling na naman ako eh. Manahin na lang po kayo dito sa bahay. Mas magaan pa po ang trabaho nyo. Halos wala naman nagpapatahi. Bakit hindi nyo na lang po tanggapin ang tulong ni Chong Vincent? Nakakaya naman kasi. Tsaka baka may masabi ang anak niya. Ano kaya ang ugali ni Ate Saida? Natatandaan ko nung bata pa ang pinsan mo, may pagkamaldita. Baka nagbago naman na. Bata pa naman po siya noon. Baka iba na siya ngayon. Siguro nga, bigla tuloy ako nag-alala. Wag nga po kayong mag-alala dyan. Naniniwala ako na may dahilan kung bakit bumalik si Tio Vincent. Baka siya na ang magpapabago sa buhay natin. Huwag ka masyadong mangarap ha. Bakit naman po, Nay? Libre lang naman ng mangarap Mas maganda pa rin kung hindi natin iaasa sa iba ang pag-asenso natin. Kaya nga po papasok akong kasambahay kay na Chong, kapalit ng tulong niya. Kausapin mo na lang siya mamaya pag uwi niya. Pagdating ni Tio Vincent galing sa bahay na binili niya, kinausap ko agad siya. Halata kay Chong na hindi siya sang-ayon sa akin na mamasukan ako bilang kasambahay sa kanila. Siguro dahil pamangkin niya ako kaya nagdadalawang isip siya sa gusto kong mangyari. Jen, hindi mo kailangang gawin yun. Para na kitang anak at nakakailang na magtrabaho ka sa bahay namin. Payagan niyo na po ako, Chong. Hindi lang po kasi ako sanay na humingi ng pabor na walang kapalit Hoy, payag naman ba ang nanay mo? Oo naman po. Kinausap ko na po siya. Kailangan nga namin ng kasambahay dahil hindi naman marunong maglabas si Saida at maglinis ng bahay. Tamang-tama naman po pala Mahirap maghanap ng mapagkakatiwalaan na kasambahay ngayon. Ay, sige na nga. Pero gawin mo lang ang kaya mo, ha? Ayaw ko na papagurin mo ang sarili mo. Pwede ko na po sigurong umpisahan habang hindi papasukan. Gusto ko rin po kasing makapagbigay kay nanay. Huwag mo nang alalahanin ang nanay mo. Ako na ang bahala sa kanya. Ipunin mo na lang ang sahod mo. Kailan nga po pala kayo lilipat sa bahay nyo? Malapit na makumpleto ang mga gamit. Baka sa 1 linggo pauuwiin ko na dito ang pinsan mo. Excited na po akong makilala si Ate Saida. Ay, teka.
Ang nanay mo nga pala. Pinuntahan niya po yung kumari niya. Problemado po kasi sa mga anak eh. May kailangan po ba kayo? Ako na lang ang gagawa. Ay, wala naman. Baka po gusto niyo pong magmerienda. Ipagtitimpla ko po kayo ng kape. Naku, huwag ka nang mag-abala, Iha. Kaya ko naman. Sige po, tawagin niyo na lang ako kapag may kailangan kayo. Isa sa napansin ko kay Tio Vincent, lagi siyang malungkot. Kahit ang ngiti niya halatang pilit. Naisip ko baka hanggang ngayon naaalala pa rin niya ang namayapa niyang asawa. Pagkatapos nga ng 1 linggo, lumuwas ulit si Tio Vincent para sunduin ang anak. Hindi namin alam kung nakabalik na siya. Dahil hindi naman siya nagpaparamdam sa amin ni Inay. Lingid pala sa amin, ilang araw na silang nasa bahay nila. Bakit ba ang kulit nyo, ha? Sinabi na ngang ayokong pumunta sa bahay ng kapatid nyo. Eh, bakit ba ayaw mo? Napapagod kasi ako eh. Ilang araw na tayong nandito. Imposibleng pagod ka pa rin. Kayo na lang kasi ang pumunta doon. Eh, gusto ko rin lang kasing makilala mo silang mag-ina. Sila lang naman ang kamag-anak natin dito. Naikwento na ni Mama noon ang tungkol sa kapatid mo, kaya parang kilala ko na rin sila. Mas maganda kung makakaharap mo sila ng personal, lalo na si Jen. Bala ko siyang pag-aralin sa susunod na pasukan. Ano? Seryoso ba kayo? Oo naman. Eh wala naman ako nakikitang masama doon. Gagamitin niyo pa talaga ang pera ni Mama para gastusan ng babaeng yon. Pera ko ang gagamitin ko. Baka nakakalimutan mo na namatay ang mama mo na wala na siyang pera. Huwag niyo sanang kalilimutan na dahil kay Mama kaya kayo nagkaroon ng desenteng trabaho. Kaya pera pa rin ni Mama ang ginagastos ninyo. Kung ano man ang meron ako, pinaghirapan ko yun. Kung nakinabang man ako sa pera ng mama mo, bayad na siguro ko sa ilang taon kong pag-aalaga sa kanya nung may sakit siya. Obligasyon mo yun dahil asawa ka niya. Alam ko. Kaya wala ka rin karapatan na sumbatan ako sa kung anong meron ako. Ay nako, bakit ba kasi pumayag akong umuwi dito? Hindi kita pinilit. Ikaw ang kusang sumama. Paano kasi iiwan mo ako sa bahay natin mag-isa? Alam niyo namang matatakutin ako eh. Mabuti na lang habang nandito kayo sinamahan ako ni Lara. Manang-mana ka talaga sa mama mo. Masyadong duwag. Wala namang mangyayari sa'yo sa bahay na yun. Paano kung biglang magparamdam si Mama? Hindi na siya magpapakita dahil hindi naman siya naghirap nung mamatay siya. Hindi tayo nakakasiguro. Alam mo na ayaw pa niyang mamatay. Wala na tayong magagawa dahil stage 4 na ang cancer niya nung ma-diagnose. Ginawa ko naman lahat para sa kanya. Siguro hindi sapat ang mga ginawa mo. May mga gabi na naririnig ko pa rin ang iyak ni Mama. Guni-guni mo lang yun. Bakit ako hindi ko naman naririnig? Dahil siguro sa akin lang niya gustong humingi ng tulong. Ay, tigilan na nga natin ang usapan tungkol sa mama mo. Iimbitahan ko na lang dito sina Delia at Jen. Pag-uwi ko galing trabaho, binanggit ni Inay na galing sa amin si Tio Vincent noong umaga. Dumating na raw ito nung isang araw pa kasama ang pinsan ko. Susunduin daw kami para dun sa kanila maghapunan. Nagmamadali tuloy ako maghanap ng may isusuot dahil naabutan ko na si Inay na nakaayos na. Kasalukuyan pa ako nagbibihis nang dumating si Chong. Magkahalong excitement at kaba ang nararamdaman ko. Yun kasi ang unang beses na makakasakay ako sa kotse. Pagdating naman sa kanila may mga nakahanda ng pagkain. Kaswal naman kaming binati ng pinsan ko. Namangha pa ako sa ganda niya at kutis na akala mo manika. Ang ganda mo naman, ate. Kahit saang anggulo kita tingnan, para kang manika. Maganda ka rin naman eh. Yun nga lang, maitim ka. Sa kakabilad kasi to sa araw eh. Ano nga palang natapos mo? Ay, high school lang.
Kaya naman pala. Balak nga akong pag-aralin ni Chong. Nabanggit nga yan ni Papa. Siguro naaawa sa'yo. Kung hindi ka nga makapag-aral, ano na lang ang magiging buhay mo dito sa probinsya? Oo nga eh. Kaya nga tinanggap ko na. Minsan lang may dumating na ganitong oportunidad. Kapalit nun ang pagtatrabaho mo sa amin. Huwag kang mag-alala. Pagbubutihin ko ang trabaho at pag-aaral ko para hindi naman nakakahiya kay Chong Vincent. Dapat lang. Dahil kung tutuusin, hindi naman obligasyon ng papa ko na pag-aralin ka. Alam ko naman yun. Si Chong naman kasi ang nagpumilit eh. Ikaw ha, huwag kang abusado. Baka naman samantalahin yung mag-ina ang papa ko. Babantayan ko ang bawat galaw ninyo. Hindi naman kami ganong klaseng tao. Kaya pala ayaw sa inyo ng mama ko nung nabubuhay pa. Di ba kailan lang naman nagpakita ulit sa inyo ang papa ko? Oo. Kung ayaw mo palang pag-aralin ako ng papa mo, sasabihin ko na wag na lang. Palalabasin mo pang kontrabida ako, ganon? Hindi naman sa ganun. Ayoko lang kasing magkaroon ng problema sa'yo. Ganyan ba talaga kayong mga taga-probinsya? Mahilig magpaawa? Hindi naman kami ganun, ate. Mukhang seryosong pinag-uusapan nyo. Oo. Kinikilala lang namin ni Jen ang isa't isa. Di ba, Jen? Opo, Chong. Mamaya nyo na ituloy ang kwentuhan nyo. Sumunod kayo sa akin. Kakain na tayo. Sige pa. Susunod ako. Babalang tingin nang ibinigay sa akin ni Ate Saida bago ako naglakad palayo. Mukha namang walang napansin ng ama nito sa naging usapan namin. Sa buong hapunan, tahimik lang ako. Si Inay at Chong ang palaging nag-uusap. Paminsan-minsan sumasali ang pinsan ko. Inalok pa kami ng tiyuhin ko na doon na lang kami matulog. Pero tumanggi ako dahil may pasok pa ako bukas. Pa, sigurado ba talaga kayo na gusto niyong pag-aralin si Jen? Oo naman. At hindi na magbabago ang isip ko. Baka kasi masayang lang ang pagpapaaral ninyo sa kanya. Bakit naman masasayang? Tingin ko kasi sa kanya, walang utak. Napansin ko lang nung magkausap kami kanina. Kung ano-ano kasi ang sinasagot eh. Hindi mo pa naman kilala ang pinsan mo para husgahan siya. Hindi nyo kailangan magalit. Nagpapaalala lang naman ako sa inyo. Hindi na kailangan. Alam ko ang ginagawa ko. Nag-aalala din ako sa inyo na baka samantalihin nila ang kabaitan nyo. Baka kung ano-anong hingin nila. Mas kilala ko ang kapatid ko. Kaya ayoko na magsasalita ka ng hindi maganda sa kanila. Siguro naman malinaw sa'yo yan. Wala naman akong sinasabi na masama ah. Magtapat ka nga. Meron ka ba sinabi kanina kay Jen? Napansin ko kasi na tahimik lang siya habang kumakain tayo. Tinanong ko lang siya kung anong mga ginagawa niya sa buhay, yun lang. Kilala kasi kita eh. Namana mo sa mama mo yung ugali mo. Sila na lang ang pamilya ko. Huwag mo sana akong bibigyan ng problema. Bakit ba pakiramdam ko itsapwera na ako? Para bang hindi mo na ako anak? Anak kita at hindi yun magbabago. Ang gusto ko lang, pakisamahan mo sila ng maayos. Ano pa nga bang ginagawa ko? Sana maging close ka kay Jen at ituring mo siyang nakababatang kapatid. Grabe naman yung gusto niyong mangyari. Sobra ba ang pinagagawa ko sa'yo? Hindi naman, pero sige, ituturing ko siyang kapatid. Sige, hating gabi na. Matulog na tayo. Dahil hindi naman sanay sa buhay probinsya mula nang dumating si Ate Saida, hindi siya makatulog sa gabi. Madalas inaabot na siya ng madaling araw bago makatulog. Si Tio Vincent din na nagluluto at naglilinis ng bahay dahil wala namang alam sa ganoong gawain ng anak. Minsan nagtataba siya ng damo sa labas nang dumating si Ate Saida. Akala ko ba papasok na kasambahay dito si Jen? Tambak na kasi labahin ko eh.
May inaasikaso lang siya. Baka sa 1 linggo pa siya pumunta dito. Ang tagal pa nun. Baka wala na akong maisuot na damit. Oh, bakit hindi ka muna maglaba? May washing machine naman dyan. Alam nyo naman na hindi ako naglalaba eh. Paano kung masira akong mga damit? Hanapan nyo na lang ako ng labandera dito. Wala akong kilalang labandera dito. Alam mo na bago lang tayo sa lugar na ito, di ba? Di ba taga rito kayo? Hindi mismo sa barangay na ito. Ano ba yan? May mga bagay na dapat kang matutunan. Hindi lahat ng oras merong gagawa para sa'yo. Bumalik na lang kasi tayo sa Maynila. Di ba napag-usapan na natin yun? Kung gusto mong bumalik sa Maynila, hindi kita pipigilan. Nasa hustong gulang ka na rin naman para mamuhay mag-isa. Kailangan mo nga lang magtrabaho para mabili ang mga pangangailangan mo. Hindi nyo na namimiss ang buhay natin sa Maynila? Hindi. Dito sa probinsya ko gustong tumira kahit noon pa. Kaya lang hindi ako makauwi noon dahil sa mama mo. Kung gano'n napilitan lang pala kayo noon na sumama kay mama sa Maynila. Pinagbigyan ko lang ang mama mo dahil mahal ko siya. Bago siya sumakabilang buhay noon, nagsabi ako sa kanya na oras na mawala siya, babalik ako dito sa probinsya namin. Pumayag naman siya. Tingin ko kasi pa, hindi ako tatagal dito. Wala man lang mapaglibangan eh. Kaya nga, pwede kang bumalik sa bahay natin sa Maynila. Ang gusto ko kasama kayo. Huwag mo nang ipilit ang gusto mo. Hindi mo ako makukumbinsi. Makapaglaban na nga lang. Ay, mabuti pa nga. Kita mo na may ginagawa ako rito, inaabala mo ko. Nag-resign na ako sa trabaho ko kahapon sa kabila ng pagdadalawang isip ko. Iniisip ko kasi na baka magkaroon ako ng problema kay Ate Saida. Pero naisip ko rin hindi naman ako pababayaan ni Chong. Mas matimbang na kasi sa akin ngayon na makapag-aral. Napagtanto ko kasi na mas mahalaga pa rin ang may tinapos ang isang tao para hindi maliitin ng iba o kamag-anak man. Napansin ko mula nang manggaling tayo sa bahay ng Tio Vincent mo malalim na ang iniisip mo. Naisip ko lang po na kapag nakatapos ako ng pag-aaral, magbabago na po ang buhay natin. Tandaan mo pa rin na mahalaga rin ang diskarte sa buhay. Opo, hindi ko naman po yun nakakalimutan. Kapag nandun ka na sa bahay ng tiyuhin mo, pakisamahan mo na lang ang anak niya. Huwag mo silang bigyan ng dahilan para magalit. Si Ate Saida, napansin ko na hindi niya nakuha ang ugali ng papa niya. Nagmana siya sa mama niya. Nakita ko sa mga kilos niya na napipilitan lang siyang pakiharapan tayo nung gabing yon. Kung hindi ko lang talaga gustong makapag-aral, hindi ko tatanggapin ang alok ng Chong. Kung sakali mang may sabihin o gawing hindi maganda sa'yo si Saida, magsumbong ka sa akin, ha? Baka naman kayo ni Chong Vincent ang magkagalit. Wala naman akong gagawin sa pinsan mo. Gusto ko lang malaman ang nangyayari sa'yo doon. Para alam ko kung patuloy pa rin kitang papayagan na mamasukan sa kanila. Wala na po itong atrasan. Para sa pangarap, handa po akong magtiis. Ayoko na po kasi ng ganitong buhay Pasensya ka na anak ha, kung wala akong kakayanan na maibigay sa'yo ang magandang buhay na pangarap ng lahat. Nay, hindi ko po kayo sinisisi kung bakit ganito lang ang buhay natin. Kaya nga gusto kong samantalahin na may nag-aalok sa akin na mag-aral Hindi naman kasi lahat ng kamag-anak kayang tumulong gaya ni Chong. Sa bagay nga, tama ka rin. Nag-aalala nga lang ako dahil may iiwan kayong mag-isa rito. Baka kung ano na naman ang gawin nyo habang wala ako. Nangako na ako sa'yo na aalagaan ko na ang sarili ko. Hindi ko nagagawin ang mga bagay na ayaw mo. Aba,
Gusto ko yatang umakyat sa stage sa graduation mo. Tuwing linggo naman po uuwi ako dito sa atin. Basta yung mga billing ko sa'yo ha, huwag mong kalilimutan. Opo, Nay. Paulit-ulit na lang ang mga paalala niyo Kinabukasan dumating si Tio Vincent para sunduin ako. Nasa labas na ako ng bahay habang nag-uusap sila ni Inay. Ilang sandali pa nakasakay na kami sa sasakyan at tinatahak na namin ang daan pauwi sa bahay niya. Hindi ko maiwasan ng malungkot. Pero itinanim ko na lang sa isip ko na umpisa pa lang yun ang pagbabago ng buhay namin ni Inay. Pagdating sinalubong agad kami ni Ate Saida. Siya na rin ang naghatid sa akin sa magiging kwarto ko sa bahay na yon. Malapit sa kusina ang tutulugan ko para magising daw agad ako sa umaga. Hindi naman yun nagustuhan ng tiyuhin ko nang malaman niyang doon ako dinala ng pinsan ko. Di ba sabi ko sa katabing kwarto mo matutulog si Jen? Di ba doon naman ang kwarto ng kasambahay? Hindi natin kasambahay si Jen. Pinsan mo siya. Ano bang plano niya sa pagtira niya dito sa bahay natin? Magbakasyon? Tutulungan lang tayo ni Jen sa mga gawaing bahay. Pero hindi lahat ng iuutos mo kailangan niyang sundin. Sana pala kumuha na lang kayo ng totoong kasambahay. Wala naman pala siyang silbi Hindi natin kailangan ng kasambahay talaga. Dalawa lang naman tayo Hindi naman gano'ng kalaki ang bahay. Kaya na natin yun. Basta, hindi ako gagawa dito sa bahay. Bahala ng Jen na yun. Ngayon pa lang binabalaan na kita. Wag na wag mong gagayahin ang ginagawa ng mama mo sa mga kasambahay natin noon. Bakit ba pakiramdam ko ang sama-sama ng tingin niyo sa akin? Para akong kontrabida sa isang palabas sa TV Ayoko lang kasi na may masabi ang kapatid ko. At isa pa nga, pamangking ko si Jen. Hindi na ako magtataka kung sa mga susunod na araw mas ituring niyo na siyang anak kesa sa akin. Alam mo, 26 ka na, pero kung umasta ka, para ka pa ring bata. Masyado ka kasing inispoil ng mama mo noon. Natural lang dahil nag-iisa niyo akong anak. Sana nga hanggang ngayon buhay pa si mama Siguro hindi kayo magdedesisyon na dito tumira. Mali ka. Hindi pa namin nalalaman na may sakit ang mama mo. Nagsabi na ako na bala ko nang umuwi rito. Napigilan lang ang plano ko dahil nagkasakit nga ang mama mo. Ibig sabihin, noon pa gusto mo nang makipaghiwalay? Ganun na nga, dahil sawang-sawa na ako sa trato ng mama mo sa akin at sa ibang tao. Kaya lang naman ganun ang trato ni mama sa inyo. Dahil kayo rin ang may kasalanan. Ayaw niyo kasing sundin na lang siya. Nasanay kasi ang mama mo na kahit mali siya, kailangan sundin pa rin. Kaya tignan mo, walang makatagal sa kanya ng mga tauhan natin. Bakit kasi kailangan niyo pang ungkatin yan? Patagal nang patay si mama. Dahil ayoko, nagagayahin mo siya. Iwan mo sa Maynila ang ugali mo ron. Hindi ko babaguhin ang ugali ko dahil lang sa ibang lugar na tayo nakatira. Kapag hindi mo binago yung pag-uugali mo, pababalikin kita sa Maynila. Doon, mamumuhay ka ng mag-isa. Hindi na sumagot si Ate Saida. Narinig ko na lang ang mga mabibigat na yabag ng paa niya palayo. Hindi ko tuloy malaman kung lalabas ba ako sa pinagtataguan ko o babalik na lang sa kwarto ko. Nang mga sumunod na araw, hindi ako pinapansin ng pinsan ko. Lagi lang matalim ang tingin niya sa akin. Mas lalo ko na lang pinagbutihan ang ginagawa kong trabaho. Lalo na narinig kong ipinagtatanggol ako ng tiyuhin ko sa anak niya. Malaking tulong ka talaga sa amin ng anak ko. Huwag ka lang masyadong magpakapagod, ha? Huwag po kayong mag-alala, Chong. Hindi naman po ako napapagod Magaan lang naman ang trabaho ko dito. Hoy, siya nga pala. Luluwas ako sa Maynila sa 1 linggo. Bala kong isama ang inay mo. Gusto ko kasi siyang ipatingin sa espesyalista. Sige po, Chong. Mabuti nga po yun para malaman natin ang sakit ni inay. Kahit kasi magaling na siya, nanghihina pa rin siya. Huwag mo na siyang alalahanin. Ako nang bahala sa kanya.
Maraming salamat po. Hulog po talaga kayo ng langit sa amin ng nanay ko. Malaki ang naging pagkukulang ko sa nanay mo. Bumabawi lang ako. Siya nga pala, napag-isipan mo na ba ang kursong kukunin mo? Hindi pa po eh. Ang hirap po kasing mamili. Hindi ko rin po kasi alam kung kakayanin pa ng utak ko ang pumasok sa kolehiyo. Ang tagal ko na po kasing tumigil eh. Sabagay, may ilang buwan pa naman. Pag-isipan mong mabuti. Dapat yung gusto mo talaga. Opo. Aalis po ba kayo ngayon? Nakapang-alis po kasi kayo eh. Birthday kasi ng isa kong kaibigan, inimbita niya ako. Baka gabihin nga pala ako ha. Huwag mo na ako hintayin at may dala naman akong susi. Alam na po ba ni Ate Saida na aalis kayo? Kinakatok ko nga kanina, hindi naman sumasagot. Baka tulog pa rin hanggang ngayon. Baka nga po. Ako na lang ang magsasabi sa kanya. Ay, Jen, ikaw na lang sana magpasensya sa pinsan mo ha. Ganun talaga ugali niya eh. Naiintindihan ko naman po siya. Baka hindi lang siya sanay na may kasama dito sa bahay. Mabuti ka pa. Malawak ang pangunawa. Ay, paano? Aalis na ako, ha? Ingat po kayo, Chong. Nang makaalis si Tio Vincent, naglinis na lang ako ng buong bahay. Nung tanghali naman, nagluto na ako. Hanggang makatapos ako, hindi pa rin bumababa si Ate Saida. Kaya nauna na lang akong kumain sa kanya. Katatapos ko lang kumain nang bumaba siya. At nadatnan pa niya ako naglalagay ng pinagkainan ko sa lababo. Nauna ka na palang kumain. Oo, ate. Alauna na kasi eh. Kanina pa ako nagugutom. Alam mo ba, nung nasa Maynila pa kami, hanggat hindi kami kumakain ng mga amo, hindi rin muna kakain ng mga kasambahay namin. Hindi kasi kami kumakain ng tira-tira. Pasensya ka na. Hayaan mo sa susunod. Hindi na ako mauuna. Dapat lang. At sana naman, kapag kumakain kami ni Papa, huwag kang sumabay. Nakakailang kang kasama eh. Biruin mo, kasambahay sumasabay sa amo. Si Chong Vincent naman kasi ang may gusto na sumabay ako sa inyo eh. Eh di sana tumanggi ka o magdahilan ka. Ang sabihin mo, gusto mo rin kasi dahil gusto mong maranasan na maging amo. Hindi naman yun ang dahilan ko. Nakikisama lang ako sa papa mo. Nangangatwiran ka pa talaga ha? Bakit ka ba ganyan, Ate Saida, ha? Lahat naman ginagawa ko para maging mabait ka sa akin, ah. Aba, talagang lumalaban ka ha? Bitiwan mo ang buhok ko! Ate Saida! Kakalbuhin talaga kita! Mula nang dumating ka dito, wala ka nang ginawa kundi ang sumipsip kay Papa. Bitiwan mo sabi ako! Sinabi ng bitiwan mo ako! Sobra ka na! Walang iya ka? Bakit mo ako tinulak? Wala kang karapatang itulak ako! Wala ka rin karapatang saktan ako! Tama lang sa'yo na sabunutan dahil sumasagot-sagot ka pa. Baka nakakalimutan mo kung ano ka dito. Hindi ko nakakalimutan. Kaya nga lahat ng trabaho ginagawa ko. Kung hindi mo pala gusto na nandito ako, magpapaalam na lang ako kay Chong Vincent. Mabuti pa nga na umalis ka na. Hindi ka namin kailangan dito. Hihintayin ko lang ang Chong para makapagpaalam ng maayos. Kahit hindi na, sigurado naman ako na magpapaawa ka lang at akong palalabasin mong masama. Kahit kailan, hindi ko gawain na magpaawa sa ibang tao para bigyan kami. Mabuti ang pagpapalaki sa akin ng nanay ko. Kaya natuto akong hindi umasa sa iba. Ngayon lang, dahil mismong papa mo ang nag-alok. Wala naman sigurong masama dahil pamangkin niya ako. Wala kang karapatan na makinabang sa pera ng papa ko. Kayo ng nanay mo, mga oportunista. Kaya nga aalis na lang ako dito para wala kang masabi. Kunin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na dito. Bilisan mo na umalis kung ayaw mo kaladkarin kita. Dali-dali akong pumunta sa kwarto ko at kinuha ang mga gamit ko.
Mabuti na lang nasa loob pa rin ng bag ang mga damit ko. Hindi ko pa nailalagay sa cabinet. Paglabas ko, naghihintay na sa akin si Ate Saida. Pinagtulakan pa niya ako hanggang sa makalabas ako ng gate. Nakaramdam naman ako ng hiya sa mga taong nakakita sa nangyari. Nakatungo na lang ako na naglakad hanggang sa may huminto sa tapat ko na tricycle. Pagdating sa bahay, napahagulgul na lang ako ng iyak. Sabi ko na nga ba iba ang ugali ng pinsan mo. Lahat naman po ginawa ko na eh. Pero galit pa rin siya sa akin. Mabuti na rin yung habang maaga pa, nagpakita na siya ng tunay niyang ugali. Manang-mana talaga sa mama niya. Paano po yan? Hindi na po ako makakapag-aral. Tanggapin mo na lang siguro, anak. Baka ito ang nakatadhana sa'yo, ang hindi makatapos ng koleyo. Isipin mo na lang na merong umaasenso kahit walang tinapos. Sorry po, Nay, ah. Nabigo ko kayo. Hindi pa naman kasi ako nakakapag-aral. Nauna na agad ang mga plano ko sa buhay. Akala ko kasi ganun kadali. Hindi mo ko binigo, anak. Ako ang walang nagawa para sa'yo. Nag-a-apply na lang po ako ng ibang trabaho. Mabuti pa nga. Tumatanggap na rin pala ako ng mga tahiin. Kahit papano makakatulong to sa mga gastusin natin. Totoo pala ang sinasabi nila. Nabihira sa kasambahay na tratuhin ng maayos. Depende kasi yan sa nagiging amo. Kalimutan mo na ang nangyari. Hindi ka na rin babalik pa ron. Iniisip ko lang po si Chong. Sobrang bait niya pero kabaliktaran ang anak niya. Oo nga, naaawa din ako sa kanya. Pero maigi ng dumistansya na lang tayo. Paano po kung pumunta dito si Chong Vincent? Ako nang bahalang humarap sa kanya. Gusto ko sanang magpaalam ng personal sa kanya eh. Kaya lang, pinagtulakan na ako paalis ni Ate Saida. Isa rin siguro sa dahilan nakakaramdam siya ng selos. Baka akala niya magiging kaagaw ka niya sa papa niya. Baka nga po. Kaya tama lang na umalis ka na doon. Baka kung ano lang din ang magawa ko kapag sinaktan ka pa niya ulit. Gabing-gabi na nung nakauwi ang tsuhin ko kaya kinabukasan pa niya nalaman na wala na ako sa bahay nila. Paggising kasi sa umaga, nagtaka siya kung bakit wala pang lutong pagkain. Tahimik din ang buong bahay. Pinuntahan niya ako sa kwarto ko at doon niya nalaman na wala na ako dahil bukas ang cabinet. At wala doon ang mga gamit ko. Agad niyang kinumpronta ang pinsan ko na pupungas-pungas pa dahil naabala ang pagtulog. Umalis na nga siya kahapon. Bakit nga siya umalis? Hindi ko alam. Imposible na aalis ang pinsan mo na walang dahilan. Kayo lang ang naiwan dito kahapon, kaya sigurado ko na may nangyari. Pinagsabihan ko lang naman siya kahapon na huwag patamad-tamad. Ayun, nagalit na at kung ano-ano na ang sinabi. Masipag lang naman yun kapag nandito kayo eh. Kilala kita, Saida. Ganyan din ang sinasabi mo tuwing nilalayasan tayo ng mga kasambahay natin noon. Kung hindi pala kayo naniniwala sa akin, sana hindi na kayo nagtanong. Pupuntahan ko si Jen sa kanila. Para ano pa? Siya naman ang kusang umalis eh. Gusto ko lang malaman ang dahilan kung bakit siya umalis nang hindi nagsasabi sa akin. Maayos na naging usapan namin bago ko umalis kahapon. Humanap na lang kasi kayo ng ibang kasambahay. Yung masipag at hindi mareklamo na katulad ni Jen. Akala mo yata ganun kadali ang makahanap ng kasama sa bahay? Sa dami ng mahihirap dito, sigurado makakakuha kayo agad. Tapos ano? Mamaltratuhin mo? Bakit ko naman
gagawin yun? Dahil sa ugali mo! Baka akala ninyo hindi ako nasasaktan sa mga sinasabi nyo Anak nyo ako pero pinagsasalitaan nyo ako ng masasakit. Sana talaga hindi na lang si Mama ang nawala. Na sana ako na lang ang nawala? Ganun ba? Paano kasi? Mula noon hindi ko man lang naramdaman na mahal nyo ako. Akala mo lang yon dahil wala ka nang ginawa kundi sumunod sa mama mo. Ako kahit kailan, hindi mo ako sinunod. Tingin mo rin sa akin tau-tauhan lang gaya ng mama mo. Dapat nga tayo ang magkakampi ngayon. Pero anong ginagawa nyo? Mas gusto nyo pa dun sa mag-inang yon. Kamag-anak mo rin sila. Bakit hindi mo sila tanggap? Dahil ba mahirap lang sila, ha? Huwag na nga natin silang pag-usapan. Lagi na lang tayong nag-aaway. Huwag ka na ulit makikialam sa mga desisyon ko. Dahil kung hindi, pababalikin kita sa Maynila. Last warning ko na ito sa'yo. Inaasahan na namin ang pagdating ni Tio Vincent sa bahay namin. Si Inay ang humarap sa kanya. At tahimik lang ako sa isang tabi habang nakikinig sa kanila. Humingi naman ng pasensya si Chong sa inasal ng anak niya. Halata sa kanya na nahihiya siya sa amin. Hindi rin namin inaasahan ng susunod niyang sasabihin. Kahit wala ka na sa bahay, pag-aaralin pa rin kita. Nakakahiya naman, Chong, pagkatapos ng nangyari. Oo nga. Tsaka alam namin na yun ang isa sa ikinagagalit ng anak mo. Sinabihan ko naman siya na wala siyang pakialam sa desisyon ko. Magtatrabaho na lang po ako, Chong. Alam mo kung bakit gusto kita makapagtapos? Para hindi matulad sa amin ng nanay mo. Baka po kasi ito talagang nakatadhana sa akin. May punto ka naman, kuya. Kaya lang mahirap kasi kung meron nagagalit sa ginagawa mong pagtulong sa amin eh. Hindi ko na lang ipapaalam sa anak ko ang gagawin ko. Basta wag niyo na lang tanggihan ang alok ko. Dadalawa na nga lang kayong mag-ama. Magkakagalit pa kayo dahil sa amin. Umaasa pa rin ako na balang araw, magkakalapit din ang anak ko at si Jen. Para silang buwan at araw. Duda ako kung magkakasundo sila. Siguro dahil sa magkaiba ang kinalakihan nila. Wala namang masama kung susubukan natin. Wala na rin akong balak pabalikin sa inyo ang anak ko. Pasensya ka na ha. Hindi ako papayag na merong manakit sa kanya eh. Naiintindihan naman kita sa bagay na yan. Hindi ko napapayagan na mangyari ulit yun. Salamat kuya sa pagmamalasakit mo sa amin. Sana balang araw masuklian namin ang kabutihan mo. Wala akong hinihinging kapalit sa mga ginagawa ko. Di ba sabi ko nga, gusto ko ring makabawi sa'yo. Mabuti pa po, Chong. Dito na lang kayo kumain. Nakabili po ng isda si nanay sa palengke. Bihira lang po ang ganong isda. Oo nga naman kuya. Oy, sige. Wala naman akong gagawin sa amin eh. Wala na sanang balak na kumuha ng kasambahay si Chong pero mapilit si Ate Saida. Napilitan na magtanong-tanong si Tio Vincent sa mga taga ron kung meron kakilala. May nahanap naman siya. Pero 2 linggo lang nagpaalam na. Naghanap ulit sila pero tumagal lang din ng 1 buwan. Ganon din ang panghuling pumasok sa kanila. Lahat sila iisa ang dahilan. Hindi nila makayanan ng ugali ng pinsan ko. Kita nyo naman siguro ang klase ng trabaho nila. Hindi na nga maayos, hindi pa nasusunod ang gusto ko. Di ikaw na lang ang gumawa. Bakit ba kasi puro palpak ang nakukuha ninyo? Pwede mo naman silang turuan eh. Bakit kailangan mo saktan at murahin? Mga boba kasi. Kahit anong turo ko hindi matutunan. Mas okay pa sa kanila si Jen eh. Maayos kasi nagtatrabaho dito ang pinsan mo, pinalayas mo. Ngayon bahala ka sa mga gawaing bahay dito. Wala na akong balak kumuha ng kasambahay. Nakakahiya na sa mga taga rito. Pa naman, alam nyo na wala akong alam sa mga gawaing bahay eh.
Matagal ko na sinabi sa'yo na pag-aralan mo na yon dahil hindi sa lahat ng oras merong gagawa para sa'yo. Pabalikin mo na lang kaya si Jen dito. Nag-aaral na siya ngayon kaya hindi na siya pwede. Natuloy din palang pagpapaaral ninyo sa kanya. Diba sabi ko sa'yo, huwag mo nang pakialaman ang desisyon ko? May pakialam ako dahil pera ng mama kong ginagastos nyo. Pera ko lang, Saida. Wala nang perang naiwan ng mama mo kundi ang bahay natin sa Maynila. Kaya kung gusto mo umuwi doon, hindi kita pipigilan. Hindi ako naniniwala na wala ng pera si mama. Kausapin mo ang tita Maris mo. Siyang nakakaalam ng lahat. Kakausapin ko talaga siya. Hindi talaga kita mapapatawad oras na malaman ko na nagsinungaling kayo. Pwede ba? Saka na tayo mag-usap. Medyo nahihirapan lang ako huminga. Ay naku pa, luluwas ako sa Maynila bukas. Huwag naman kayo magsakit-sakitan ngayon. Sa tingin mo, nag-iinarte lang ako? Ha? Ano bang nararamdaman nyo? Wala. Pabayaan mo na lang ako. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Sigurado ba na okay lang kayo kapag umalis ako bukas? Ayos lang ako. Ayoko nang abalahin ka pa. Gawin mo na lang ang gusto mo. Sandali. Talaga kayang may sakit siya? Ang hirap naman na walang kasamang iba dito sa bahay. Maagang lumuwas ang pinsan ko. Tinawagan naman ni Tio Vincent ang hipag nito na si Maris para ipaalam na uuwi ng Maynila ang anak. Maghapong masama ang pakiramdam ng tiyuhin ko. Nang hindi na makatiis, tinawagan niya si inay para puntahan siya nito. Dapat siguro nagpapacheck up ka na. Dapat nga nung balak nating lumuwas para ipatingin ka sa espesyalista. Hindi nga lang tayo natuloy. Lagi bang masakit ang dibdib mo? Ilang beses lang naman. Si Saida kasi, lagi na lang akong ginagalit. Mula ba nang umalis si Jen dito hindi ka na ulit kumuha ng kasambahay? 3 beses akong kumuha, hindi nga lang nakatagal. Dahil ba kay Saida? Oo, Tapos umalis pa siya, kahit alam niyang masama ang pakiramdam mo. importante kasi ang pinunta niya sa Maynila. Tsaka mas okay na rin ito, kaysa lagi kaming nagtatalo. Ganyan ba talaga ang pagpapalaki niyo sa kanya, ha? Mula pagkabata kasi, mama lang niya ang pinakikinggan niya. Kaya pala. Gusto ko sana siyang magbago pero imposible na siguro. Hindi na rin kasi siya nakikinig. Imposible na nga dahil matanda na rin siya. Gusto ko sana na dumito na lang kayo mag-ina. Alam mo kasi, kaya ako binili ang bahay na ito dahil gusto ko kayong makasama na 2. Malaki naman ito para sa ating lahat. Ayoko na magkaroon ng problema sa anak mo. Kung ayaw niya kayong nandito, malaya siyang mamili kung saan siya titira. Para mo na rin ipinagtatabuyan ng anak mo Nung mamatay ang asawa ko, akala ko makukuha kong respeto niya. Pero hindi pala. Kung makasagot siya sa akin, akala mo tauhan lang niya ako. Napakabastos na bata. Kaya mabuti na rin siguro magkalayo na kami. Kasi nga, ganun siya pinalaki ng mama niya. Bago mamatay si Mildred, humingi naman siya ng tawad sa akin. Naramdaman ko naman na gusto pa niyang magbago pero hindi na siya nabigyan ng pagkakataon. Ganun talaga ang buhay. Kaya dapat maging mabuti na tayo. Dahil hindi natin alam baka bukas kunin na rin tayo. Magsisiman tayo sa mga mali nating nagawa, baka huli na rin. Kaya nakikiusap ako. Pumayag ka nang dito kayo tumira ni Jen. Gusto ko kayo makasama hanggang sa huling sandali ng buhay ko. O sige, kakausapin ko din si Jen. Pero ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo na hindi uubra ang ugali ng anak mo. Binibigyan kita ng permiso na pagalitan siya.
Baka sa'yo matakot siya at sumunod. Nang malaman kong may dinaramdam pala si Tio Vincent, agad akong pumayag na doon na ulit tumira sa kanila. Nawala naman ang takot ko dahil kasama ko si inay. 1 linggo na kaming nandun nang dumating si Ate Saida. Hindi maipinta ang mukha niya nang makita niyang nandun kami sa bahay nila. 1 linggo lang akong nawala, sinamantala niyo na agad. Ako ang may gusto na dumito sila. Kaya niyo bang magbayad ng 2 kasambahay? Hindi ko sila kinuha para maging kasambahay. Dito na sila titira dahil kapamilya natin sila. Ano? Hindi ako papayag. Kaya mo bang alagaan ng papa mo? Umalis ka nga kahit masama ang pakiramdam niya eh. Siniguro ko naman na maayos siya bago ako umalis. Kung ayos lang siya, wala sana kami rito ngayon. Basta, ayokong nandito kayo. Kasambahay ang kailangan namin, hindi dagdag palamunin. Bastos ka talaga! Bakit mo ako sinampal? Sinampal ako ng babaeng to. Hindi lang yan ang gagawin ko oras na hindi mo binago yung ugali mo. Wala man lang ba kayong gagawin, ha? Tutunga nga lang kayo. Baka yun din ang magawa ko sa'yo. Humingi ka ng pasensya sa tsadelya mo. Hindi ko gagawin yun. Hindi ko ibababa ang sarili ko sa mga taong to. Gaya ka rin ng mama mo, sobrang taas ng tingin sa sarili. Huwag mong mabanggit-banggit dito ang mama ko. Mabait lang ang tatay mo kaya umuubra yung ugali mo. Subukan mo ulit na bastusin kami. Kahit sa harapan niya, sasaktan kita ulit. Hindi ko to makakalimutan. Pagpasensya mo na ang anak ko. Kasalanan ko din kung bakit siya lumaki ng ganyan. Isang himala na lang siguro ang makakapagpabago sa anak mo. Siguro nga. Hindi ko maiwasan na maawa kahit papano sa pinsan ko. Pakiramdam niya siguro pinagkakaisahan na siya. Sino ba dapat ang sisihin kung bakit siya ganon? Nang kami na lang ni inay, kinausap ko siya tungkol sa nangyari kanina. Hindi rin kasi ako mapalagay. Hindi ko rin ginusto ang nangyari. Sobra na kasi ang pinsan mo eh. Ay, nakakapag-alala tuloy. Baka may gawin siya sa inyo habang wala ako. Hindi niya ako kaya. Huwag mo kong alalahanin. Ganun ba talaga ang mga mapipera? Gusto laging mang-api ng maliliit na tao? Oo anak. Kaya ikaw kahit anong mangyari, magtapos ka ng pag-aaral. Hindi lang nag-iisa si Saida sa mundong ito. Marami sila. Opo, Nay. Ay, mas lalo tuloy ako nag-alala kay Kuya Vincent kung sila lang ang maiiwan na 2. Hindi po natin iiwan si Chong. Lalo na po't masama ang pakiramdam niya. Kinukumbinsi ko nga siya na magpa-check up eh. Sabi niya sa Maynila na nga lang daw, para pareho na kami magpapatingin. Sayang, gusto ko sanang makarating ng Maynila eh. Marami pa namang pagkakataon para makarating ka ng Maynila eh. Unahin mo muna ang pag-aaral. Opo, Nay. Magtatapos po ako kahit anong mangyari. Pangako ko po yan sa inyo. Ay, sana kasing bait mo na lang si Saida. Para hindi na namumroblema ang tiyuhin mo sa kanya. Susubukan ko pong makipaglapit kay Ate Saida. Baka po kailangan lang niyang suyuin. Alam ko kapag ang isang tao magbabago pa. Sa pinsan mo eh, wala akong nakikita na pag-asa. Ganun po ba? Iwasan mo na lang siya hanggat maaari. Sige po. Mag-aral ka na lang dito. Ako nang bahalang magluto ng hapunan natin. Sa kabila ng sinabi ni inay, sinubukan ko rin makipaglapit sa pinsan ko. Madalas niya akong bulyawan at inuutusan kahit nasa kwarto ko para mag-aral. Lagi rin niyang bukang bibig na kasambahay lang ako. At kailangan kong suklian ang pagpapaaral sa akin ng papa niya.
Sinusunod ko na lang siya para wala na lang gulo. Kapag kaharap si inay at papa niya, mabait siya at parang hindi makabasag pinggan. Parang naniniwala na nga ang papa niya na nagbago na siya. Pero blanko naman ang ekspresyon ng mukha ni inay. Siya nga pala anak. Sa makalawa luluwas na kami ng Maynila ng Tio Vincent mo. Ang mabuti pa doon ka muna sa bahay natin. Sige po, magtatagal po ba kayo ng Chong? Hindi ko pa alam Sana naman po maging maayos pareho ang kalusugan ninyo. May awa ang Diyos. Hindi na rin naman sumasakit ang dibdib ng tiyong mo. Ako naman wala namang ibang nararamdaman. Pagkagaling ko po sa eskwelahan, doon na po muna ako dediretso sa atin. Tumawag ka lang sa akin kapag may problema ka, ha? Ano naman po ang magiging problema ko? Ito kasi ang unang beses na magkakalayo tayo kahit ilang araw lang Nay, wag na po kayong mag-alala sa akin. Hindi naman na ako bata Nag-iisa lang kitang anak at babae pa. Natural lang na mag-alala ko sa'yo. Lagi po akong tatawag sa inyo pagkagaling ko sa eskwelahan. Paano nga po pala si Ate Saida? Mag-isa lang siya rito. Hayaan mo siya. Kaya naman niya ang sarili niya. Kaya kita pinapauwi sa atin dahil wala akong tiwala sa kanya. Di ako naniniwala na mabait na siya. Sabi niyo nga, wala nang pag-asang magbago. Meron din kasing sinabi ang Tio Vincent mo kaya naisip ko na hindi na siya magbabago. Ano po yun? Tsaka ko na lang sasabihin sa'yo. Ang daya naman, Nay. Medyo komplikado rin kasi Tsaka, hindi pa naman sigurado ang tiyong mo. Sige na nga po, hindi ko na kayo kukulitin. Nay, magdala kayo ng pasalubong Oo naman. Minsan lang ako makarating ng Maynila kaya mamimili na rin ako. Ang bala ko sanang pagtigil sa bahay namin hindi natuloy. Nakiusap kasi si Tio Vincent na samahan ko muna ang pinsan ko. Nilalagnat kasi ito at hindi makatayo sa higaan. Nagbilin naman si inay na kapag magaling na si Ate Saida, umuwi na ako sa bahay namin. 2 araw nang may sakit ang pinsan ko. Pag-uwi ko nga nung hapon, nagluto agad ako ng sopas para kay Ate Saida. Nag-iwan naman ako ng pagkain at gamot niya bago ako umalis noong umaga. Ate Saida, dinalhan kita ng sopas. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita tinatawag Pumasok ako kanina Nag-iwan naman ako ng pagkain at gamot mo. Inuna mo pa talagang pagpasok mo kaysa alagaan ako. Hindi ka na naman mainit nung iniwan kita Kahit na! Huwag ka nang magalit. Kainin mo na lang to para malamnan ng tiyan mo. Kanina pa ako gutom na gutom. Ngayon mo lang ako dadalhan ng pagkain? Huwag ka na sanang magalit. Nandito na naman ako Bukas huwag kang papasok. Ay, hindi pwede, ate. Importante sa akin ang pumasok. Mas mahalaga ako kaysa dyan. Huwag mo sanang kakalimutan na pinapaaral ka ni Papa kaya sumunod ka sa akin. Tama. Ang papa mo ang nagpapaaral sa akin. Kaya hindi kita susundin. Matigas ka Akala mo kung sino ka na porke nakatungtong ka na sa kolehiyo. Nakakatayo ka naman pala Oo, pinilit ko talaga na makatayo dahil matagal na akong nanggigigil sa'yo. Bitiwan mo ako! Ano ba? Dahil sa inyong mag-ina, ang sama na ng tingin sa akin ng papa ko. Bakit ba kasi kayo pilit na nagsusumiksik sa buhay namin? Sinabi ng bitiwan mo ako Buisit ka! Alam mo may sakit ako na gawa mo pa akong itulak? Dahil sumusobra ka na! Imbis na magpasalamat ka dahil sinasamahan kita, ito pa ang igaganti mo!
Tama talaga si inay. Wala ka ng pagbabago. Wala akong pakialam sa sinasabi ng inay mo. Gusto kong mawala na kayo sa buhay namin. Yun ba ang gusto mo? Sige, madali naman akong kausap eh. Uuwi na lang ako sa amin. Bahala ka dito. Saan ka pupunta? Kinakausap pa kita. Huwag mo nga akong talikuran. Ayoko nang makipag-usap sa'yo. Bahala ka na rito. Sinabi na huwag mo muna akong talikuran eh. Paglingon ko, saktong humampas sa noo ko ang isang baseball bat. Naramdaman ko pa ang pagtumba ko sa sahig. Nang hawakan ko ang ulo ko, may dugo na umaagos. Pagtingala ko sa pinsan ko, nakangisi siya sa akin. Yan ang napapala mo. Ayaw mo kasing makinig sa akin. Ate, bakit? Nagtanong ka pa talaga. Ganyan ang ginagawa ko sa mga kasambahay namin na matitigas ang ulo at wala kang pinagkaiba sa kanila. Tulungan mo ko, te. Dalhin mo ko sa ospital. Huwag kang mag-alala. Hindi ka pa naman mamamatay eh. Ate, maawa ka. Tulungan niyo ako. Mga kapitbahay. Walang makakarinig sa'yo dito. Halika, tumayo ka dyan. Dinala ko ni Ate Saida sa kwarto ko. Pilit ako nagpupumiglas pero dahil sa panghihina at hilong nararamdaman ko, wala akong nagawa. Isinalya niya ako sa higaan ko. Pilit ko nilalabanan ng antok pero matindi talaga ang hilong nararamdaman ko. Hindi ko na napaglabanan. Tuluyan na ako napapikit. Samantala kanina patunog ng tunog ang cellphone ko. Kinuha yun ni Ate Saida tsaka binasag. Uy, bakit parang nag-aalala ka? Kanina ko pa kasi tinatawagan si Jen pero hindi siya sumasagot. Alam kong nasa bahay na siya ng ganitong oras. Baka naman may ginagawa. Nakausap ko nga pala kanina si Saida. Okay na raw ang pakiramdam niya. Salamat daw sa pag-aalaga ni Jen. Tama kaya naiwan natin sila sa bahay na silang dalawa lang. May sakit si Saida. Nakita mo naman nung umalis tayo. Hindi makatayo sa higaan. Biling ko kasi kay Jen kapag magaling na ang pinsan niya, umuwi na siya sa bahay. Hindi kasi kumapakali sa ikinuwento mo sa akin eh. Bata pa lang kasi nakikita na niya na gano'n ang ginagawa ni Mildred sa mga kasambahay namin. Kaya nagaya niya. Hindi kaya may sira sa ulo ang anak mo? Hindi kasi normal ang ginagawa niya. O di kaya baka tama ang hinala mo na hindi mo siya anak kaya ganun ang ugali niya. Kung totoo man yan, hindi nababawasan ang pagmamahal ko sa kanya bilang ama. Ay, napakabait mo talaga. Ang swerte ni Mildred sa'yo nung nabubuhay pa siya. Pati ang anak mo. Pagkatapos ng gagawin nating pagpapacheck up, uuwi na agad tayo. Sana naman ay sagutin na ni Jen ang tawag ko. Baka mamaya mismong anak mo pa ang tumawag sa'yo. Sana nga. Kanina pa kasi ko kinakabahan eh. Normal lang yan. Ito ang unang beses na nawalay ka sa kanya eh. Hindi lang yun ang dahilan. Wala rin akong tiwala sa anak mo. Huwag mo naman sanang isipin na may masamang gagawin si Saida sa anak mo. Minsan na niyang sinaktan ng anak ko. Kaya hindi mo rin ako masisisi. Teka. Tatawagan ko ulit si Saida. Itatanong ko si Jen para mawala yung pag-aalala mo. Tinawagan nga ni Tio Vincent ang anak niya at tinanong kung nasan ako. Sinabi nito na umuwi na ako sa bahay namin dahil magaling na raw siya. Yun daw kasi ang bilin ng nanay ko. Sana nga umuwi na doon ang anak ko. Mas panatag kasi ko kung doon muna siya. Hintayin mo na lang na tawagan ka ni Jen. Baka mahina lang ang signal sa inyo. Siguro nga.
Ay mabuti pa. Lumabas muna tayo at mamili ng mga pasalubong na bilin ng anak mo. Sigurado magtatampo yun kapag kinalimutan mo ang bilin niya. Mabuti pa nga. Kung nandito lang kasi tayo, mas lalo ako mag-aalala. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatulog. Nahihilo pa rin ako. Agad kong hinanap ang cellphone ko, wala yun sa bulsa ng suot ko. Naalala kong naiwan ko yun sa bag ko. Dali-dali akong tumayo at lumapit sa may pinto pero nakalak yun. Ate Saida! Buksan mo to! Palabasin mo ako! Ate Saida! Ate Saida! Nandito na ako. Bakit ba ang ingay mo? Sisirain mo ba tong pinto, ha? Ate, nakikiusap ako. Pakawalan mo na ako dito. Uuwi na ako sa amin. Ayoko na dito. Hindi pwede. Baka mamaya isumbong mo pa ako eh. Parang awa mo na, ate. Kahit umiyak ka pa ng dugo dyan, hindi kita pakakawalan. Hintayin mo na lang na dumating sina Papa. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit mo to ginagawa sa akin? Nagtatanong ka pa talaga, ha? Buwisit kayong mag-ina. Dahil sa inyo, ayaw nang bumalik ni Papa sa Maynila. Ayokong tumira sa boring na lugar na to. Eh di sana, ikaw na lang ang bumalik doon. Boba, kapag bumalik ako doon, mapipilitan akong magtrabaho dahil puputulin ng Papa ko ang suporta niya sa akin. Hindi ako papayag na kayong mag-inang makinabang sa pera ng Papa ko. Hindi rin ako papayag na ikulong mo ako dito. Saan ka pupunta, ha? Hindi ka makakatakas dito. Bitiwan mo ako! Gusto mo pa talagang madagdagan ang sugat mo, ha? Sige, eto sa'yo! Wag, ate! Maawa ka! Wag! Hindi ko agad napansin kanina na hawak ng pinsan ko ang baseball bat niya. Kung saan-saan parte ng katawan niya ako pinaghahampas. Sumuka na rin ako ng dugo at halos malagutan na ako ng hininga. Subukan mo pa ulit na tumakas, tutuluyan talaga kita. Sana nga malumpo ka na. Hindi ka kakain ngayon. Huwag mo na rin hanapin ang cellphone mo, binasag ko na yun. Total Papa ko naman ang bumili nun eh. Ilang oras na rin akong nasa sahig. Kahit ang pagtayo, hirap na rin akong magawa. Tahimik na lang ako nagdasal at sana dumating na si Inay at Tio Vincent. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko. Kung hindi na ako magigising, ibig sabihin hanggang doon na lang ang buhay ko. Hindi ko alam kung gaano ko katagal nakatulog. Napaiyak na lang ako dahil buhay pa ako. Nang sulyapan ko ang bintana, maliwanag na. Kahit masakit ang buong katawan ko, pinilit kong tumayo. Ang nasa isip ko, kailangan kong makahingi ng tulong. Gagamitin ko ang huling lakas ko para makahingi ng tulong. Nang makarating ako sa bintana, sumigaw ako ng malakas. Tulong! Tulungan niyo ako! May nakakarinig ba sa akin? Tulong! Tulong! Saktong may dumaan na magbubote at narinig ang pagsigaw ko. Humingi siya ng tulong sa mga taga ron. Dahil kilala na ang pinsan ko dahil taga ron din ang mga kasambahay na pumasok sa kanila. Inisip ng mga tao na baka meron na namang bagong kasambahay na pinagmamalupitan. Humingi sila ng tulong sa kapitan ng lugar para mapasok ang bahay. Narinig ko na may mga tao sa gate. Paulit-ulit akong sumigaw para humingi ng tulong hanggang mawalan ako ng malay. Nagising ako na nasa ospital na ako. Nasa tabi ko na si Inay at umiiyak. Nay, Anak ko, salamat naman nagising ka na. Kumusta na ang pakiramdam mo?
Kumikirot po ang ulo ko. Masakit din ang buong katawan ko. Gawa siguro yan sa pagkakahampas sa'yo ni Saida. Mabuti na nga lang, walang pinsala ang bungo mo. May bali raw ang buto mo. Sabi naman ng doktor, maghihilom din naman agad. Akala ko talaga, katapusan ko na. Mabuti na lang, may tumulong sa akin. Magbabayad sa akin ng babaeng yon. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya. Nasaan na po si Ate Saida? Hindi ko alam kung nasan na siya ngayon. Kahit saan siya magtago, hindi niya matatakasan ang galit ko. Hindi ko rin po siya mapapatawad. Gaganti ako sa ginawa niya sa akin. Sa mas matinding paraan. Muntik na niya akong patayin. Gusto ko siyang ipakulam. Tama bang narinig ko na gusto mo siyang ipakulam? Opo, Nay. Alam kong kasalanan. Pero hindi lang ako ang pinagmalupitan niya. Siya mismo ang umamin. Maraming kasambahay ang sinaktan niya. Ako na ang bahalang pumunta kay Aling Miranda para humingi ng tulong. Alam ko hindi niya ako tatanggihan. May gaganti na rin natin ang mga kasambahay na pinagmalupitan niya dati. Hindi na dapat palampasin ang mga ginawa niya. Kahit ang papa niya, hindi siya maililigtas. Naawa ako kay Chong Vincent. Bakit ba siya nagkaroon ng anak na kasing sama ni Ate Saida? Nung nasa Maynila kami, nakumpirma namin na hindi niya anak si Saida. Buntis na si Mildred nang magsama sila ni Kuya. Mismong hipag niya nagkumpirma noon. Ano? Kaya pala hindi man lang niya naman ang ugali ni Chong. Iyon pala, hindi sila mag-ama. Magpahinga ka na. Kailangan mo magpalakas. Babantayan kita. Natatakot po akong pumikit. Lagi kong nakikita ang mukha ni Ate Saida. Kalimutan mo na siya. Hindi ka na niya ulit masasaktan pa. Dumalaw naman si Tio Vincent sa akin pero nagkataon na natutulog ako. Awang-awa siya sa akin at hindi niya matagalan na makita ang kalagayan ko. Sila na lang ni Inay ang nag-usap sa labas ng kwarto kung saan ako naroon. Walang kapatawaran ng ginawa ng anak mo kay Jen. Muntik na niya mapatay ang anak ko. Alam ko na walang kapatawaran ang ginawa ni Saida. Pero humihingi pa rin ako ng tawad. Hindi ko kayo pipigilan kung gusto niyo magdemanda sa kanya. Yun nga lang, hindi ko alam kung nasaan siya. Hindi na kami magsasampa ng kaso alang-alang sa iyo. Baka nga wala na siya sa tamang pag-iisip. Balak ko siyang ipatingin sa doktor kapag nagpakita na siya. Baka nga umuwi na siya ng Maynila. Doon ko na lang siya hahanapin. Wag mo na siyang iuwi sa lugar natin. Yun lang ang pakiusap ko. Hindi na. Kakausapin ko rin ang hipag ko na kung pwedeng siya na lang ang kumupkop kay Saida. Ayaw kasi nun na mapag-isa sa bahay kung saan namatay ang mama niya. Alam kong napamahal na siya sa iyo. Pero sana itanim mo dyan sa isip mo, hindi mo siya anak. Alam ko naman, pero hindi nun nababawasan ang pagmamahal ko sa kanya. Siya nga pala, ako na ang bahala sa bayarin ninyo dito sa ospital. Kulang pa nga itong kabayaran sa mga ginawa ni Saida. Sana huwag kayong babalik sa dati niyong bahay. Tatanungin ko pa si Jen. Baka kasi may trauma pa siya sa bahay niyo eh. Naiintindihan ko. Luluwas din ako ng Maynila. Baka matagalan ako. Sana pagbalik ko nakapagdesisyon na kayo. Balitaan mo na lang ako, ha?
Gusto ko rin naman malaman ang nangyayari kay Saida. Dahil sariwa pa sa akin ang nangyari, sa bahay muna namin ako nagpauwi. Binisita rin ako ni Tio Vincent bago siya lumuwas ng Maynila. Tumawag din daw ang hipag niya at sinabi nito kung nasan si Ate Saida. Nang masigurong maayos na ang lagay ko, nagpaalam si inay na pupunta lang kay Aling Miranda. May pagkakataon pa na pwede kong pigilan si inay. Pero hindi ko ginawa. Nasa isip kong tama lang na magdusa si Ate Saida. Bakit mo nagawa ang ganong kalupitan sa pinsan mo? Hindi ko naman sinasadya eh. Tuwing nakakasakit ka ng ibang tao, lagi na lang yan ang sinasabi mo. Akala mo kasi kung sino siya eh. Ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan. Mabait si Jen. Kita mo nga, nung pinakiusapan ko siyang bantayan ka nung may sakit ka, hindi siya nagdalawang isip. Kumusta na po siya? Nakalabas na siya ng ospital at nagpapagaling na sa bahay. Hindi naman pala siya napuruhan eh. Hindi niyo na kailangan magalit sa akin. Gusto mo pa yatang mamatay siya? Hindi naman sa ganon. Magsasampa daw ba siya ng kaso? Hindi, alang-alang sa akin. Pero hindi ka na pwedeng umuwi doon. Ha? Saan ako titira kung ganon? Sa iyo iniwan ng mama mo ang bahay natin. Bahala ka kung anong gusto mong gawin doon. Ibenta mo o paupahan. Kailangan mo na matutong tumayo sa sarili mong paa. Wala ka na maaasahan sa akin. Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to. Ang tiyahin mo na lang ang bahalang magpaliwanag sa iyo kung bakit kailangan ko tong gawin. Patawarin niyo ako kung naging pasaway ako sa inyo. Pa, huwag niyo naman ako ipagtulakan palayo dahil lang sa mag-inang yun. Bigyan niyo naman ako ng pagkakataon na magbago. Huwag niyo po akong iwan mag-isa. Wala na nga si Mama, pati ba kayo mawawala din? Hindi naman ako mawawala. Nasa probinsya lang ako. Kapag may pagkakataon dadalawin kita dito. Hindi lang kasi ang mag-ina ang galit sa'yo. Pati ang mga taga roon. Baka kung ano na lang ang magawa nila sa'yo. Akala ni Tio Vincent na tanggap na ng anak ang desisyon niya dahil bigla itong tumahimik. Nang mapansin na parang namumutla ito, lalapitan sana niya nang bigla itong sumuka na may kasamang mga insekto. Ano to? Pa, ang sakit na tiyan ko. Parang may gumagalaw sa loob. Ay, Diyos ko, may bumabarang sa'yo. Pa, natatakot ako. Tulungan mo ako. Tutulungan kita. Huwag ka matakot. Parusa na ba to sa akin? Huwag mong isipin yan. Kinailangan ikulong sa isang saradong kwarto si Ate Saida. Kahit kasi mga bangaw lumalapit na sa kanya. May masangsang kasing amoy na nanggagaling sa kanya na dahilan para lapitan siya ng mga ito. Lahat na ng pwedeng lapitan hiningan na ng tulong ni Tio Vincent. Pero walang nagawa ang mga yun. Hanggang sa tinawagan na niya si inay. Hirap na si Saida. Paulit-ulit niyang sinasabi na parusa sa kanya ang nangyayari. Posible nga. Sa dami niyang nagawang kasalanan. Baka may kakilala ka na magaling na albularyo dyan. Pasensya na kuya. Ang kilala kong albularyo 2 taon nang patay. Mahigit 100 taon na rin kasi ang edad nun eh. Kung sino man ang gumawa nito sa anak ko, sana patawarin niya na. Sana nga, kung nagsisisi na rin naman siya. Ay tumawag lang ako para ibalita ang nangyayari kay Saida. Hindi ko rin alam kung kailan ako makakauwi. Mag-iingat ka dyan ha.
Tumawag ka lang kung may kailangan ka. Kay Chong Vincent pa rin ako naaawa. Hindi kay Ate Saida. Ganon din ako. Alam kong labis siyang masasaktan kung mawawala ang anak. Bigla po akong naguluhan, Nay. Gusto mo na bang bawiin ang ginawa natin kay Saida? Pwede kayang patawarin na lang natin siya? Sapat na siguro ang paghihirap niya para maisip niya ang mga pagkakamaling nagawa niya. Oo naman. Hindi naman tayo likas na masama eh. Laging bukas ang pagpapatawad sa atin. Puntahan na po natin si Aling Miranda para bawiin niya ang sumpa kay Ate Saida. Ako na lang ang pupunta sa kanya. Dumito ka na lang. Nay, Ano yun? pasensya na kayo kung dahil sa akin nakagawa kayo ng masama. Kahit sinong ina, hindi papayag na masaktan ang kanilang anak. Oo nga po, pero masama ang gumanti. Ipinaubaya na lang sana natin sa Panginoon ang lahat. Nadala lang din ako sa galit ko eh. Pareho lang tayo na nabulag sa galit. Pag uwi ko punta tayo sa simbahan. O paano? Lalakad na ako ha? Sige po, Nay. Hihintayin ko na lang po kayo rito. Nang mga oras na yon, hindi na napigilan pa ni Tio Vincent ang mapayak dahil sa awa sa anak niya. Panay din ang dasal niya na sana gumaling na ito. Mula sa labas ng pinto, dinig ni Chong ang mahinang iyak ng anak. Maging ang hipag niya awang-awa na rin sa kalagayan ng pamangkin. Ilang sandali lang tinatawag na ni Ate Saida ang papa niya. Dali-dali naman silang pumasok ng hipag sa loob. Tita, magaling na po ako. Tingnan nyo, nilalayuan na ako ng mga insekto. Oo nga anak, salamat sa Diyos. Magaling ka na. Hindi ko sasayangin ang pangalawang pagkakataon na ibinigay sa akin. Magpapakabait na ako. Tama yan anak. Sana po makaharap ko ulit sina Tia Delia at Jen. Gusto kong humingi ng tawad sa kanila. Pwede mo silang tawagan. Sa ngayon, palamigin mo muna ang sitwasyon bago ka umuwi sa probinsya. Wala na po akong mukhang maihaharap sa kanila. Dito na lang po ako sa Maynila. Gusto ko nang ayusin ang buhay ko. Darating ang panahon na makakalimutan din nila mga ginawa mo. Sorry pa ha, kung lagi ko na lang pinasasama ang loob nyo. Ay, kalimutan mo na yun. Basta, piliin mo na laging maging mabuti sa kapwa. Opo pa, ang nangyari sa akin ang naging dahilan para maisip kong mga mali kong nagawa. Siguradong matutuwa ang mama mo sa'yo. Gusto ko sanang dalawin natin siya bago ko umuwi ng probinsya. Mamimiss ko po kayo kapag nandun na kayo. Tatawagan kita palagi. May tiwala naman ako sa tita mo na hindi kanya pababayaan kapag umuwi na ako. Lagi mo sanang tatandaan. Mahal na mahal kita. Ang huling balita ko kay Ate Saida noon, may trabaho na siya at sa tiyahin pa rin niya nakatira. Lumipat na rin kami sa bahay ni Tio Vincent at ako naman ipinagpatuloy na ang pag-aaral. Sobrang saya namin ni Inay nung umuwi na rin si Chong pagkatapos ng ilang buwan na pamamalagi sa Maynila. Sa kasalukuyan, ilang buwan na lang at magtatapos na ako ng pag-aaral, Miss Gwen. Labis ang pasasalamat ko sa Diyos. Dahil sa kabila ng paghahangad ko noon na makagante, puro biyaya pa rin ang ibinigay niya sa akin. Nagpapasalamat din ako dahil malusog pareho si Inay at Tio Vincent. Sa lahat ng mga kapwa ko taga-subaybay, naway nagbigay ng aral sa inyo ang aking kwento na hango sa karanasan ko. Wakas. Okay, shoutout po tayo. Shoutout kina Desiree Ramos, Melissa Santos, Luisa Ramos, Maricon Mondragon, Edgar Rivera and Joanne Buksit ng Easy Tag Manpower Services. Salamat po sa laging pakikinig. Hello kay Sir Larry sa Sagas Tourism sa Sagada.
Maraming salamat dahil inalagaan mo kami nung nandyan kami. Sa lahat po ng pupuntang Sagada, hanapin niyo po si Sir Larry dun sa Sagas Tourism. Napakagaling at napakabait niyang guide. Salamat ulit Sir Larry, nag-enjoy kami. Hi kay Celine Panganiban. Hello kay Marietta Duma. Hi kay Dali Antiaga from Dubai Marena. Hello kay Delia Catu from Muntinlupa. Shoutout sa anak ni Peter Tom na sina Troy, Trisha May, Axel Rose at sa kanyang asawa na si Rosalie na always nakikinig sa aking mga kwento. Hello kay Arvid Shane Heiberg from Thailand. Hi kay Rosemary Casonete. Shoutout kay na Dexter Baguhin, RJ's Bakery from Bohol at kay Hundoje na laging nakikinig. Hello kay na Marlon Doloso, Boking Regala, Bea Doloso, Joyce Rojas, and Kyle Doloso from Mandaon, Masbate na laging nakikinig at nag-aabang. Hi kay Jenmer Garcia na taga San Fernando, Pampanga. Hello kay Jowski from Saudi Arabia. Hi kay Hans Dieter ng ANC Cubao, belated happy birthday sa'yo. Hello kay Philippine Shamsa from Romblon. Shoutout kay na Charmaine Garcia, Clyde Robles, and Christoph Robles from Davao City na laging nag-aabang. Hi kay na Pamela Grace Manipol and Danny Bambe from Tanawan, Batangas. Hi kay Darin Aton from Bicol. Hello kay Myla Lanon from Malaysia. Hi kina Jocelyn Kay at sa kanyang nanay na si Alicia Espinosa Parangat na palaging nakikinig. Hello kay Chef Dial, salamat sa suporta mo. Hi kay Ronalyn Rodriguez from Aklan. Hello kay Mary Joy Sabaresa, salamat sa pakikinig. Hello kay na Melody Soriano at sa kanyang ate Charmaine Hermogenes na palaging nakikinig. Hi kay Mark Serrera from Binangonan, Rizal. Hello kay Justoni Arevalo na laging nakikinig at nag-aabang. Hi kay Geraldine Yuraba from Bacolod City. Shoutout sa Suarez family from Oriental Mindoro. Shoutout sa Trius Store from Tugigaraw City na always abangers. Hi kay Arlene Castro Ramos, salamat sa pakikinig. Hello kay Abby, maraming salamat sa suporta mo. Hi kay Jamaica Lea Palo from Algens Cafe, Morong Rizal. And hi kay Josette Holo from Iloilo. Maraming salamat sa pagsuporta nyo at pakikinig. Ingat. God bless. Maginhawa na po ba ang pakiramdam nyo, Nay?